Nako, ito ho, mga kababayan, at sa gitna ng napakarami na sinasabing trilyong piso ang nagagasta at nalulustay dito po sa flood control project. Ito ho, nako, uutang ho ang Pilipinas. Uutang ho ng ang Pilipinas para raw po mapagtakpan o mapunan ito hong napakalaking deficit, yung fiscal deficit na tinatawag, na kakulangan sa budget ho ng ating gobyerno para po sa susunod na taon. Dahil sa kulang daw po ang revenue o kita ho ng gobyerno. Alam niyo ho ba ano ba yung mga ahensya o dapat na talagang kumikita ho, di ba? Yung Bureau of Customs, BIR at iba pang mga ahensya at government-owned and controlled corporations na dapat sila po ay nagpapanik ho ng nag-aakyat ho ng pera sa kaban ng bayan. Pero eto ho, matutulala at magugulat ho kayo. Dahil ang sabi ho ay uutang ho ang Pilipinas ng 2.7 trillion pesos. Laki ho 2.7 trillion pesos para raw mapunan ang fiscal deficit. Sabi po yan ni Budget Secretary Amina Pangandaman, mga kababayan. So dito po sa uutanging 2.7 trillion ay para raw mapunan yung fiscal deficit na 1.6 trillion pesos. 1.6 trillion lang ho palang kulang ang inaasahan na kakapusan . Bakit 2.7 trillion na naman? Nagpasobra na naman tayo, mga kababayan. Grabe ho, no? Ano mang gagawin mo kung 2.7, so 1.1 trillion, anong gagawin mo ron? Ang taas ng interest yan. Dapat kung magkano lang ang kulang, mga kababayan. Ako ho, kung dito ho, halimbawa, talagang kapuso sa budget ang gobyerno, dapat di wag na tayo umutang. Magtiis na lang ho tayo. Di ba? Parang sa pamilya. Ito, panoorin nyo ho muna itong report na ito na kung saan ay uutang ho ng 2.7 trillion pesos ang Pilipinas para raw mapunan yung kakapusan ng budget dito po sa ating bansa. Ito ho. Kulang ang kita ng gobyerno para pondohan ang mga programa para sa 2026. Ang solusyon, umutang na naman. Magkano na ba ang utang natin? Alamin sa agenda report ni Sujin Kim. Balak na namang umutang ng pamahalaan. Nakaambang umutang ang Pilipinas ng halos 2.7 trillion pesos para mapunan ang fiscal deficit na 1.6 trillion pesos para sa budget sa susunod na taon. Because kulang ang ating revenues para matugunan yung nasa budget natin. Again, yung utang na yan will make sure na makakarating, sustainable, at makakarating doon sa mga programang mataas ang productivity. Ayon sa report, karamihan ay uutangin mula sa domestic firms, habang mahigit 20% ay sa foreign firms. Tinatayang 30% ng kabuoang budget sa 2026 ay mapupunta sa pagbabayad ng utang ng gobyerno. Mahigit 1 trillion pesos ang pantusto sa principal payment at halos 950 billion pesos naman para sa mga interest payment. Oo, kaya yan mukhang malaki dahil compounded. Compounded yan, binabayaran natin yung mga nakaraang taon. Dahil dito, inaasahang lalaki pa ang national debt at posibleng umabot sa mahigit 19 trillion pesos sa pagpasok ng 2026. Pero giit ng DBM, ang incremental increase ng pag-utang ay nasa single digit na lamang ngayon. Kumpiyansa rin sila sa debt to GDP ratio ng bansa. Ayon kay Pangandaman, hanggat lumalakas ang ekonomiya, kayang bayaran ng bansa ang mga utang nito. Yan po ang report na kung saan ay pinapaliwanag po ni Budget Secretary Pangandaman na kailangan daw para mapunan ho yung kakulungan ng budget at kasi kayang-kaya naman daw ho natin magbayad dahil kung gumaganda naman ang ating ekonomiya, kayang-kayang magbayad. Bukod doon dyan sa mga kakapusan, siyempre may mga pambayad din po sa utang itong uutangin. So, Pero ang masaklap ho, baka sa pagtatapos po ng 2026 ay aabot na raw po sa 19 trillion pesos ang kabuang utang ho ng Pilipinas. Grabe ho, no? Talagang nilulubog tayo sa utang. Samantalang dapat ho, mga kababayan, sa isang sambahayan, sa isang pamilya, na yung talagang sabihin natin, yung medyo mahigpit
yung ano no, yung talagang halos sakto-sakto lang, o sabihin natin, hindi naman ganun talaga kalakihan ng kita, dapat to nagtitipid di po ba? Huwag kang umasa sa utang sa kapitbahay, sa kaibigan, hindi po pwede. Dapat tayo mag-adjust. Ano ang gagawin na natin dito po sa atin? Hindi po tayo kinakailangang magtipid ng gusto O ayusin lang po ang pamamahala. Tulad lang ho dito sa mga flood control projects na ito. O aabot na po sa trilyon Ang itinapon lang ho sa wala. Bakit to? Hindi naman po na-resolve yung problema sa baha So ano nangyari? Sa nag-aksaya ho tayo ng pera. Sa papaanong paraan? Binulsa ho Ang dami na ho mismo, si Pangulong Marcos mismo, ang nakatuklas na may na meron hong ghost project. Na talaga matindi at malawakan ang yung sabwatan. Biro mo, kumpleto Nakumpleto, may papel ho na nabayaran na po ng DPWH Sino ba naman na magbabayad na hindi mo man lang nakita yung project kung tapos na o hindi? So, talagang meron pong sabuatan ho ito at talagang malaki po ang anomalya, di po ba? Magpagawa ka lang ng halimbawa, nagpatahi ka lang ng damit o suit o kung ano man Tapos pag sinukat mo, di ba, siyempre susukatin mo. Pag may problema, ibabalik mo di ba? Alangan namang patay ka tapos walang dumating na suit o magrereklamo ka, hindi mo babayaran, di po ba? So, ganun ho, mga kababayan. Pero, grabe ho, no? Tapos, uutang tayo, 2.7 trillion. Ano ba maganda? Magtipid na lang ho ang gobyerno, di po ba? Para wag na po nating dagdagan yung utang natin at lalong mababaon ang mga Pilipino sa utang. Yan po masakla po rito sa atin Pag taon-taon umuutang ho tayo, puro utang ng utang at malulubog ang Pilipinas. Ang masakla po rito, baka magaya po tayo sa ibang bansa na nalubog sa utang tapos wala na ho talaga. Sobrang naghikaos na at hindi na po nakabangon ang bansa, di po ba? Dito ho sa Pilipinas, parang hindi ko masasabi na mahirap po tayo Kasi kung talaga mahirap po tayo, sana wala nang mananakaw po ang mga opisyal ng gobyerno. Kaya lang, lalong naghihirap ng gusto kasi marami nga magnanakaw. Ano ang solusyon? Di talaga ipakulong po yung mga magnanakaw at higpitan po yung ating mga yung mga ahensya ng gobyerno na dapat ho kumukolekta po ng tama. Hindi yung halimbawa itong revenue target ho natin, dapat ho talagang taasan ng mabuti. Sobrang taas ang gawin ho ng ating gobyerno, di po ba? Di ba? Alam mo, yung Bureau of Customs, yung BIR, naku, ang dami rin ho ng mga hindi ho nagbabayad ng tamang buwis. Magbabayad man pero kakatiting. Bakit to? Kasi nakakalusot, siyempre may mga inaayos lagayan ho mga kababayan, di po ba? Samantalang yung mga pangkaraniwang manggagawa, halimbawa, ako, empleyado ako, siguradong bayad daw ako sa buwis kasi bago pa makuha yung sweldo, kaltas na ho. Diba? So, sigurado na 100% na nagbabayad ng tama ng buwis. Pero yung iba pang mga negosyante na pag sinabi, boss, itong babayaran mong tax 10 million tax mo ganun ba? Sige, kalahati na lang. Pero, 5 million. Labas ka ng 5 million. Kaya lang, 1 million lang ang papasok ko sa gobyerno, 4 million sa akin pero 5 million sabihin natin, ibalalabas. So, may mga ganun ho marami ako nakakakwentuhan na ganun So talagang matindi ho yung mga katiwalian na nangyayari dito po sa ating bansa. Kayo ho mga kababayan, sa ating mga suki, sa ating mga viewers dito po sa ating channel, pabor ho ba kayo na umutang na naman ng 2.7 trillion pesos at para raw maayos daw yung magiging yung 2026 budget, yung kakapusan po ng budget? Ako naman ho, yung mga infrastructure, yung mga iba hong mga project na hindi naman kailangan, tanggalin na ho. Lahat to ng mga ayuda, siguro maliban na lang sa 4Ps. At yung talagang ibuhos po yan sa health services buhusan ng budget yung mga ospital ng gobyerno para kasi alam nyo, kung malusogo ang Pilipino, mas magiging produktibo at makakapagtrabaho po na maayos, di ba? So, unad po ekonomiya. Doon tayo magbuhos, edukasyon, dito sa health. Di po ba? Yun lang ho aking pananaw. Kayo ho, sa ating mga viewers,
sige, mag-comment na ho kayo dito po sa ating channel. Okay, so yun lang po mga kababayan. Ako talagang tutulo ko rito sa pag-uutang. Kung talagang kapos, may deficit, di ayusin yung budget kung saan lang kakasya. Parang sa pamilya. Ito budget natin. 15,000 lang sweldo ko eh. Siyempre, iba pa mga pamasahe ko, ano, o 10,000, ito, budgetin mo. Ano ba, sa pamilya, yung nanay o kung sino man, asawa, ito, 10,000, bahala ka na dyan. Sa isang buwan, budgetin mo yan. Siyempre, mag-a-adjust yan. Dapat ganun din ho tayo. Hindi yung budgetin mo yan, nakukulang to, uutang ka. O di pag umutang ka, sa susunod sweldo, ganun din, ibabawas mo rin eh. Ano ba, yung 10,000 mong budget, nako, pambayad sa utang. Utang mo, umutang ka ng 2,000. Magbabayad ka 2,000. O 8,000 na lang. So, liliit din ang budget mo. So, anong gagawin mo? Uutang ka ulit. So, mababaon sa utang. So, yun lang ho mga kababayan. At ako talagang tutulo ko sa utang. Kung talagang meron pong deficit, kakulangan sa budget, magtipid ho tayo. At yung ating mga opisyal ng gobyerno, talagang bantayan, lalo na yung mga nagsasamantala sa pondo ng bayan. Okay, maraming salamat po. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.